Hey mga brods, ito na nga Scottie Thompson. Goodbye Barangay Nebra San Miguel na ba at di na babalik dahil may offer nga ito sa Japan. Bilig mga kabrods sa Kyoto Anaris pa daw. So mga kabrods, yan naman ay mga rumors lang yan. Alam din naman natin na ito pong si Scottie ay malaki ang respeto niya sa Barangay Nebra Management. Mga kabrods, di ito basta-basta alis. Pero yun nga daw, sa offer kasi ng Japan bilig, ang laki nga daw kasi ng ino-offer kay Scottie Thompson. Ito ay ayon sa reports and rumors mga kabrods parang almost 2 milyon kada buwan ng offer dito ng Kyoto Hanaris sa kanya. So mga kabrods, ang dami na rin mga superstars din dito sa PBA na ino-offeran din talaga. Katulad nila Fajardo, nila Terence Romeo. Buti nga si Romeo hindi kinagat. Tapos nagstay sa SMB, pero ito tinapon lang din pala siya ng SMB. Pero ito dito kay Scottie Thompson na o-offer na ganito kalaki mga kabrods, medyo nakakalula nga lang din. Parang nakaka-tempt, parang depende na kay Scottie kung kukunin niya ito. Dahil ayon din sa mga reports and rumors natin na almost mga 1.5 or 1M pataas din ang nakukuha rin ni Scottie Thompson dito sa Barangay Nebra San Miguel plus bonuses na yan. Kaya nga parang medyo mas mataas ng kaunti. Ito pong sa Kyoto Hanaris plus mga benefits pa nito, wala pang bonus yan para sa Kyoto Hanaris. So ang laki nga lang din talaga ng offer sa Japan. Kaya nasisilaw yung mga young stars natin, mga rising stars natin dito sa Pinas. Pero yun nga mga kabrods, kung aalis ba si Scottie Thompson, alam natin na hindi naman ito agad-agad aalis. Siyempre, semifinals pa nga nila against sa SMB, di ba mga kabrods? Kailangan busy muna si Scottie Thompson sa semis ngayon. And tsaka na ito, pag-isipan niya mga kabrods kung aalis ba siya sa PBA at sa Barangay Nebra San Miguel. Pero mga kabrods, para sa akin ito pong si Scottie ay parang mas pipiliin pa rin niya ang Barangay Hinebra. Mga kabrods, bakit? Sa Hinebra, dito siya nakilala, dito siya natulungan ng Hinebra in terms of mga benefits, fame, mga sahuran, mga kabrods, mga bigayan ng mga under the table, bonuses. Dito siya mas sumaya sa Hinebra and mas nakakapiling pa niya yung kanyang pamilya dito sa Pinas, unlike sa Japan na mag-migrate pa sila. So medyo hassle yon para kay Scottie Thompson. Kaya nga mga kabrods, mas pipiliin pa rin nito na kahit gaano pa kalaki yung offer ng Japan Bilig, mas pipiliin pa rin nito na dito magstay sa Pinas at sa Barangay Nebra San Miguel. Bakit si Parks? Diba mga kabrods, si Parks, ang laki na ng offer sa kanya, ang laki na ng sahod niya dyan, pero gusto pa rin niya umuwi dito sa Pinas at maglaro sa PBA. Bakit? Dahil sa kanyang pamilya, mga kabrods. Ito pong si Scottie, pamilyado na rin. 2 kids na rin ni Scottie Thompson ang nabuo niya. Marami na rin napundar dito sa Pinas, mga bahay, kotse, mga kabrods, lupa. Kaya businesses, kaya di ito basta-basta maiwan ni Scottie Thompson. Kaya ang pipiliin pa rin nito at the end of the day Barangay Nebra San Miguel mga brods. Syempre mga kabrods, pilay ang Hinebra kung walang Scottie Thompson. Yung hustle neto sa laro, yung compose, yung one of the best guard dito sa PBA, yung kanyang rebounding skills, block shots, yung mga depensa, hustle sa laro mga kabrods, speed mga kabrods, and highlights ni Scottie Thompson. Yan yung isa sa mga mawawala nga lang sa Barangay Nebra San Miguel. Kaya di hamak na hindi ito papabayaan ng Hinebra. Kung offeran siya ng malaki ng Japan Bilig, baka taasan ng Hinebra yung offer kay Scottie Thompson. Dahil di talaga nila hayaan ito. Katulad dito, sa nangyari kay Jamie Malonzo, hinayaan ng Hinebra. Kaya ito, nanghihinayang din sila na nawala si Jamie Malonzo sa kanila. Dahil ang laking bagay nga rin ni Malonzo. Kaya ganito rin mangyayari kay Scottie Thompson. Baka maban pa siya sa PBA, di ba mga kabrods? Kaya mga bros, Scottie, dapat bang magstay sa Hinebra or kagatin ng offer sa Japan? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, Juan Gomez de Leano. Plus, ito pong si Ian Sanggalang ito yung mga madadagdagan sa lineup ng Barangay Nebra San Miguel. Di man ngayong semifinals, kung di next season na mga kabrods. Alam din naman natin na ito pong si Ian Sanggalang, syempre sister team ito ng Hinebra na sa Magnolia Hotshots na under coach L.A. Tenorio pa. So mga kabrods, magkakaroon lang naman ito ng 3-team trade. Alam din naman natin sa Barangay Nebra San Miguel, kulang na kulang sa big man yan. So Norbert Torres, tignan mo, bugbog na ngayon sa semifinals dahil kakaasawa kay Junmar Fajardo. Bugbog yan, maski si Japet Aguilar dahil grabe kung bumangga ito pong si Dakraken. So kailangan ng Hinebra
big man din talaga, additional big man sa kanila. So ito pong si Ian Sanggalang na 6'7 din ang height, isa rin ito sa mga pumipigil talaga kay Junmar Fajardo dahil iba rin ang katawan na ngayon ni Ian. Medyo lumapad-lapad na, hindi na katulad dati na medyo pat-patin. Lumapad-lapad, nag-weights, talaga lumaki ang katawan nito and kayang makipagsabayan kay Junmar Fajardo. So wag naman din mag-alalang Magnolia dahil may mapupunta din naman na big man din sa kanila dito sa 3-team trade na ito. Pero dito nga sa Barangay Nebra San Miguel, mas kailangan kasi nila ng Ian Sanggalang kung gusto mong palakasin ang Hinebra mo. Syempre, ito pong si Boss Al Francis Chua, mas gusto naman din niyang palakasin ang Hinebra dahil nandito na yung pera, nandito na yung mga fans, tickets, mga kabrods, kaya yung ratings ng PBA dahil ang Hinebra rin ang most viewed and talagang crowd favorite dito sa PBA, kaya ito yung gustong-gusto nilang palakasin na team talaga. Kaya nga, di na ako magugulat kung itong si Ian Sanggalang ay malilipat sa Barangay Nebra San Miguel. Di lang naman si Ian, maski ito pong si Juan Gomez de Leaño. Ito, wala ng 3-team trade. Rekta trade na ito mga kabrods. Kung sino man ang mga best players ng Hinebra, talagang iti-trade nila para kay 1GDL. Ito, medyo nag-angas-angas nga ito ng quarterfinals, di ba? Ito, ginagaya pa ni Raymond Aguilar. Medyo may alitan sila sa social media ngayon. Pero kahit ganun, mga kabrods, ito pong si 1GDL, talaga napahanga ito ni na Coach Tim Cone. Napahanga. Ito pong si na Boss Al sa player na ito, biruin nyo, first season niya ito sa PBA pero grabe, ang daming pinasakit ng ulo na ito ni 1GDL. Grabe rin talaga kapag may experience ka sa ibang bansa, di ba mga kabrods, lalong-lalo na sa Europa. Kaya tignan mo yung skills na ito ni 1GDL. Kaya mga kabrods, ito yung gusto ng Barangay Nebra San Miguel na makuha sa lineup nila. Walang takot kung maglaro, walang takot kung tumira. Talagang confidence din kung maglaro mga brods. Sa laksak kung sumalaksak. Ito pong si 1GDL talagang mataas tumalon Diyan mo makikita na magaling talaga ito pong player na ito at may future sa PBA na pwede pa maging first team overall or pwede pang maging best player of the conference, di ba mga kabrods? Kaya nga sa Barangay Hinebra San Miguel mga kabrods, dito mo makikita na kapag nandito na si 1GDL, dito mo makikita ang kakaibang Barangay Hinebra lineup na ito. Talagang magkakaroon ng magandang scoring. Ang Hinebra, talagang lalong lalakas ang Hinebra dito mga kabrods dahil meron na silang magiting na point guard na katulad ni 1GDL. So mga kabrods, malaking boost ito para sa kanila. Kaya ikaw, sa tingin mo, mga kabrods, sa tingin mo sa lahat nang pwedeng kunin ng Hinebra, itong additional ba na ito nang magbabago sa lakas ng Barangay Nebra San Miguel. Isang big man na katulad ni Ian Sanggalang at isang point guard na malakas na katulad ni Juan Gomez de Leaño. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga kabrods at isay natin yan. So salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball Trade-Offs. Yun lang. I'm out.